Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Melody! Napakislot si Melody sa kinauupoang swivel chair nang marinig ang tinig ng kanyang boss. Inayos niya ang pagkakaupo at pinilit kumilos ng kasywal na nagpatuloy sa pagtipa ng letra sa keyboard ng computer. Hindi nagtagal ay iniluwa ng pinto ng kanyang di naman kalakihang office room ang pandak na presidente ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Hinimas-himas ng presidente ang napapanot na ulo habang tinitingnan siya ng makahulugan. "You seem very busy," anang presidente. Nalantad ang false teeth nito ng ngumiti. Pero hindi magiging sagabal yan para hindi matuloy ang date natin. "Let's go, Iha. Naghihintay na sa atin ang ipinareserve kong room sa hotel." "I'm sorry, sir, but I can't go with you." Nagkakandautal na sagot ni Melody. "Marami pa ho akong gagawin." It was 4 in the afternoon. Hindi naman siya gaanong busy. Gusto lamang niyang makaiwas dito na matagal nang nagpapakita ng pagkagusto sa kanya. "It's not a problem," anito. "Marami namang pwedeng gumawa ng trabaho mo. I told you, you don't have to work hard if you accept my proposal. Ibabahay kita at wala ka ng ibang gagawin kundi ang pagsilbihan ako." Parang gusto niyang masuka sa sinabi nito. Isang pandak, panot at walang kaapil-apil na matandang mayaman ang gusto siyang ibahay. Hindi siya pinag-aral ng kanyang papa upang maging dakilang kirida lamang ng bansot na ito. Kahit pamilyonaryo ito. "I'm sorry again, Mr. Lopez. Hindi ho pang kirida ang beauty ko," ani Melody. Humakbang si Mr. Lopez palapit sa kanya at pinisil ang kanyang balikat. "Ayaw mo bang maging reyna sa piling ko? You'll have everything. Pati ang pamilya mo ay makakaranas ng kaginhawaan." "Come on, Miss Pascual. Hindi lahat ng sekretarya ay makakatanggap ng ganitong swerte. Ikaw lang." "Dahil maganda ako," confident na sabi ni Melody sa isip. "At swerte ninyo kung papayag akong maging kabit. I'd rather commit suicide than to be your mistress." Nagulat na lamang siya nang bumaba ang kamay nito sa kanyang balakang. Bigla siyang tumayo at dahan-dahang napaatras. "Pumayag ka na, Iha." Tila ito aso naglalaway habang taas-baba ang namimilog ng mga mata sa kanyang katawan. Fitted pa naman ang suot ni Melody na office uniform kaya kitang-kita ang magandang figure niya. Maiksi rin iyon kaya bahagyang nakalantad ang mga haba at mapuputing binti. Idagdag pa ang inosente niyang mukha na labis na pinanggigilan ng matatandang tulad ni Mr. Lopez na hindi na masaya sa asawa. Patuloy siya sa pag-atras habang patuloy naman si Mr. Lopez sa paglapit. Hanggang sa lumapat ang likod niya sa malamig na dingding. Sinamantala nito ang pagkakataong iyon upang harangan ng mga braso ang magkabilang gilid ni Melody. "Wala ka nang kawala, anghel ko," nakangising sabi nito at unti-unting inilapit ang mukha sa kanya na balak pa yata siyang halikan. "Over my dead body!" Sa loob-loob niya at walang alinlangang tinuhuran ito sa maselang bahagi ng katawan. Napahiyaw ito sa labis na sakit habang sapo-sapo ang bahaging tinamaan ng tuhod niya. Sinamantala niya iyon upang tumakbo palabas ng opisina. Hindi mapigil ang pagluha ni Melody habang lula ng isang pampasaherong bus. Pauwi na siya sa kanilang probinsya. Ipinadala na lang niya ang resignation letter sa pinagtatrabahuhang kumpanya. Ayaw na niyang bumalik doon sa takot na baka tuluyan ng may masamang mangyari sa kanya sa kamay ng manyakis niyang boss.
Malas talaga siya pagdating sa kanyang career. Kung matatawag nga iyong career. 25 years old na siya, pero ni minsan ay hindi pa siya tumagal ng 1 taon sa pinagtatrabahuhan. Naging teller siya sa isang bangko. Nag-resign din siya kaagad doon upang makaiwas sa nanliligaw sa kanyang isang married man. She decided to be a sales agent, pero hindi naman siya magaling sa nasabing field kaya hindi niya ma-meet ang quota. Naging telephone operator din siya na ang sweldo ay kulang pa sa pambayad niya sa tinitirhang boarding house. At ang pinakahuli nga ay ang pagiging executive secretary. Akala ni Melody ay sinuwerte na siya dahil malaki ang starting salary sa malaking kumpanyang iyon. Nakatulong ang kanyang ganda upang madali siyang matanggap. Iyon pala'y dahil sa manyakis ang kanyang magiging boss. 3 buwan din siyang nagtiis sa pagpapakyut ni Mr. Lopez. Noong una ay kontento na ito sa paghawak-hawak sa kamay niya. Iyon pala ay naghihintay lang ito ng magandang timing. At nang nakaraang araw nga ay kamuntik nang mangyari ang kinatatakutan niya. Hindi na siya babalik sa kumpanyang iyon. Ang dilema niya ng mga sandaling iyon ay kung saan siya makakahanap ng bagong trabaho. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang tumigil ang bus na sinasakyan niya. Pasensya na ho at medyo nagka-diferensya ang makina. Malakas na anunsyo ng konduktor. Kung maaari ay magsibabaho muna kayo. May malapit hong restaurant dyan kung gusto niyong kumain. Napatutop sa noo si Melody. Tiyak niyang matatagalan na naman ang pag-aayos sa makina ng bus. Oo nga pala. Nasakyan na rin niya iyon minsan at nasiraan din sila habang nasa daan. Ano ba namang kamalasan to? Anang isip niya. Gustong-gusto pa naman niyang makauwi kaagad para maikwento niya sa kanyang ama ang hindi magandang sinapit niya sa Maynila. Sumunod na rin siyang bumaba sa ibang pasahero. Naisip niyang pumara na lang ng ibang bus para makarating kaagad sa kanyang destinasyon, subalit punuan ang bus kapag Biyernes. Uwian din kasi ng mga estudyanteng nag-aaral sa syudad. Madilim ang langit ng tingalain niya. Mukhang uulan pa yata. Bahala na. Magbabaka sakali siyang pumara ng pribadong sasakyan. Malaking tulong kung may magpapasakay sa kanya. Mayabang! Sigaw niya sa isang kotseng pinara na hindi man lang siya hinintuan. Ang pangit ng kotse mo, Chong! Bulok na kakarag-karag! Pagkatapos ay napatutop siya sa bibig nang makita ang mga taong nakatingin sa kanya. Mind your own business, sa loob-loob niya. Pumara ulit si Melody. Naisip niyang baka sakaling may maawa o magandahan sa kanya at pasakayin siya. Pero sa sarili sinabi niyang hindi siya sasakay kapag lalaki ang nagmamaneho kahit pa mahirapan siyang makatagpo ng babaeng driver. Hindi nga nagtagal ay may tumigil na BMW 3 Series touring sa harap niya. Pigil ang hininga niya nang dahan-dahang bumaba ang tinted na salamin niyon. Napaawang ang mga labi niya nang makita ang nagmamaneho. Isang pamilyar na mukha na hindi lang isang beses niyang nakita. Saan ang destinasyon mo, miss? Nakangiting tanong nito matapos alisin ang suot na sunglasses. Hindi kaagad siya nakasagot sa pagkabigla. Pilit niyang itinatanim sa isip kung gaano kagwapo sa malapitan ang lalaki. Napakaganda ng mga mata nito. Malamlam pero sensual. Matangos ang ilong. Maninipis at mamula-mula ang mga labi. Korteng puso naman ang hugis ng mukha. Moreno pero gwapo. As in super gwapo. Miss? Ulit nito nang hindi siya sumagot. Patuloy niyang iginuguhit sa isip ang mukha ng lalaking nakita lamang niya sa malayuan. Iyon ay noong nangangampanya pa lamang ito sa Santa Monica, sa kanilang bayan. Nang manalo sa nakaraang eleksyon, ay muli niya itong nakita sa victory party nito na ang mga imbitado ay maliliit na tao. Dumalo noon ang kanyang ama kaya sumama siya. Ang lalaking iyon ay si Josh Escarez, ang mayor ng Santa Monica.
Tinatayang nasa 33 years old na ang edad nito. Pumatak ang ulan, saka lamang bumalik sa kasalukuyan ang diwa ni Melody. "Mayor?" Pagkaraay sabi niya. "You know me?" Gulat na tanong ni Josh, sabay binuksan ang pinto ng front seat. Dali-dali naman siyang sumakay. Nawaglit na sa isip niya ang pangakong hindi sasakay kapag lalaki ang driver. Maya-maya lamang ay tumatakbo na ang sasakyan sa highway. "Taga Santa Monica ho ako," ani Melody. "Anak ako ni Kapitan Henner." "Ah, si Kapitan Henner." Napatangong saad ni Josh habang nakatingin sa unahan. "Kapartido ko ang tatay mo nung nakaraang eleksyon. How come na hindi kita nakikita sa Santa Monica?" "Sus?" Napangiting sabi niya. "Paano niyo naman mapapansin ang anak ng isang hamak na barangay captain?" Pagkuway napatutok siya sa bibig. Kahit kailan talaga ay madulas ang dila niya. Minsan ay may nasasabi siyang hindi maganda nang hindi niya nalalaman. Siguro kasi palagi akong nasa Manila. Doon ako nag-aral at nakapagtrabaho. Besides, hindi ako malimit sumama kay Papa sa mga activity niya. Homebody kasi ako." Tumingin ito sa kanya. Nalantad ang mapuputi at pantay-pantay na mga ngipin nito na ngumiti. Para siyang matutunaw sa mga titig nito. "I guess I was just very busy kaya hindi rin kita napapansin," anito. "Katulad ngayon, I've been to Manila. Meeting, conferences, seminars. Nakikisuporta na rin ako sa paghahanap ng solusyon sa kasalukuyang problema ng bansa." Bigla siyang napapormal sa narinig. Totoo kaya ang sinasabi nito? Hindi niya maiwasang hindi isipin na baka kung sino-sinong babae ang kasama nito. Hindi niya gusto ang alkaldeng ito. Kilala kasi itong babaero. Ang usap-usapan ay kurakot pa raw ito at ginagamit ang pera ng bayan sa mga babae. Subalit nawala si Melody sa sarili niya nang matitigan ang gwapong mukha ni Josh. Para siyang nagkaroon ng temporary amnesia. Saka lamang niya naalalang hindi siya boto rito para maging mayor ng Santa Monica kahit pa naging kapartido ito ng kanyang ama na isa namang kapitan del barrio. Ang sabihin mo, nakalimot ka dahil nakita mo kung gaano kalakas ang apil ng lalaking ito. Sermon ng isang bahagi ng isip niya. Di napatunayan mo na kaibig-ibig nga ang mayor ng Santa Monica. He's the kind of man every woman would want to have at hindi ka exempted sa mga babaeng iyon. Pinagalitan niya ang sarili sa isiping iyon. "Galing ka rin ba ng Manila?" tanong ni Josh. Tumango si Melody. "Nandun ang kasalukuyang trabaho ko." "I see." Napakunot noo si Josh Escares sa biglang pagpormal ng babaeng katabi niya. Para bang umiiwas na itong muling mapatingin sa kanya. Napasulyap tuloy siya sa rearview mirror upang tingnan ang sarili. Baka kasi may dungi siya sa mukha kaya ayaw na siya nitong tingnan. Ang isa pa niyang pinagtakhan ay biglang nawala ang paggalang nito sa kanya. Gayunpaman ay hindi niya napigilan ang sarili na maya't maya itong sulyapan. Simple lang ito pero maganda. Ang mga kilay ay tila iginuhit ng pinakamagaling na pintor. Sa ilalim ng mga iyon ay ang almond-shaped eyes. Katamtaman ang tangos ng ilong, sexy ang pagkakurba ng mga labing nakukulayan ng baby pink na lipstick. Pahaba rin ang mukha na nababagayan ng hanggang balikat na black hair. A pretty face na pwedeng pang beauty contest. Subalit ni minsan ay hindi niya nakitang lumahok sa mga patimpalak sa Santa Monica ang babae kung saan siya malimit kuhaning judge. Kaya marahil ay hindi niya ito napapansin. At nang nangangampanya naman ang ama nito ay hindi rin niya ito nakikitang sumasama. "So, what do you do?" Hindi niya napigilang tanong upang patayin ang naghaharing katahimikan. "Executive secretary ako sa isang kumpanya sa Maynila." Sagot nito habang diretso ang tingin sa unahan. Muli niya itong sinulyapan. Mahaba ang leeg, matangkad at balingkinitan ang katawan. Marahil ay nasa 5 talampakan at 6 na pulgada ang taas. Nasa uso ang suot na sleeveless knit top at 3/4 maong jeans
na nagpapakita sa magandang korte ng kanyang katawan. Ang cute na mga paa na may lavender nail polish ay nababagay ng suot na strappy sandals. Maya-maya'y bahagya siyang natawa. Bakit? Napakunot noong tanong nito. Is there something funny? We talk as if we know each other so well, pero hanggang ngayon ay hindi ko pa alam ang pangalan mo. Melody Pascual, pakilala nito. Josh Escares. Inilahad niya ang kanyang kamay. Kumilos ang kamay nito upang tanggapin ang pakikipagkamay niya. Ngunit hindi pa gaanong lumalapat ang kamay nito sa kamay niya, ay mabilis na nitong binawi ang kamay. Nice meeting you, Melody. Napailing na lang na sabi niya. Hindi nagtagal ay pumapasok na sa Santa Monica ang kotse ni Josh. Malawak at tahimik ang bayang iyon. Matatagpuan doon ang mga kilalang pamilya na binubuo ng mga hasyendero, politiko at negosyante sa Nueva Ecija. Dito na lang ako, sabi ni Melody nang makarating sa kabayanan. Mula roon ay 5 minuto na lang ang biyahe patungo sa kanilang bahay sa Barangay Marikit. Tricycle ang sasakyan niya patungo roon. Alam niyang iba ang daan patungo sa Hacienda Escares, ang pag-aaring hasyenda ni Doña Ursula na abuela ni Josh. Sa pagkakaalam niya'y pinamamahalaan iyon ng bunsong kapatid nitong si Froy. Hindi rin naman iyon kalayuan sa town proper. Marahil ay 5 minuto rin na biyahe. No! Tutol ni Josh na hindi naman itinigil ang kotse. Ihahatid na kita sa inyo. Just tell me how to get there. Hindi, wag na lang. Kaya ko nang mag-isa. Marami namang masasakyang tricycle. Sige na. Lumuwang ang pagkakangiti nito na nagpalantad sa malalalim na dimple sa magkabilang pisngi. Hindi naman kita sisingilan ng mahal eh. Hindi na siya nakatanggi. Sinabi niya ang daan patungo sa kanilang bahay at hindi nagtagal ay nakatigil na sa harap niyon ang kotse ni Josh. Parang isang maliit na village ang kinaroroonan ng bahay na Melody. Magkakalapit ang mga bahay at panay bungalow style. Agad siyang umibis mula sa kotse ni Josh. Nakalimutan na niyang magpasalamat. Mabibilis ang hakbang na pumasok siya sa mababang gate na bakal at nagtuloy-tuloy sa kanilang bakuran. Natigilan siya at otomatikong napalingon nang marinig ang pag-andar ng kotse ni Josh. Parang gusto niyang makonsensya nang maisip na hindi man lang siya nakapagpaalam at nakapagpasalamat. Kaninong kotse yon? Agad na salubong ni Kapitan Henner nang bumungad si Melody sa pinto ng kanilang bahay. Katamtaman lamang ang laki ng kanilang bahay. May sala, komedor at 2 kwarto. Naipatayo iyon ng kanyang ama mula sa kinita ng 2 nilang jeep na ipinaparada sa bayan ng 2 nilang driver. May maliit ding sakahan si Kapitan Henera sa bukid. Sa boss mo? Tanong ng kapitan. Hindi ho, formal na sagot ni Melody at humalik sa kanyang ama. Kay Mayor Escares. Kay Mayor? Hindi makapaniwalang tanong nito. Nasiraan ho ang bus na sinasakyan ko at nagkataon namang napadaan ang sasakyan ni Mayor. Pinara ko, pinasakay niya ako. Naku, ang bait talaga ng alkalde natin. Napangiting saad ng 57 anyos na kapitan. Dahil sa galing makisama, ay nanalo itong kapitan ng Barangay Marikit ng nakaraang taon. Marahil ay nakatulong din ng malaki na naging kapartido nito ang kanilang alkalde. Sadyang maraming bumoto kay Josh at nahila na rin ito ang mga kapartido. Nababaitan kayo sa mokong na yon? Napasimangot na tanong ni Melody. Pakitang tao lang ang kabaitan nun para manalo uli siyang mayor sa susunod na eleksyon. Hindi na kayo nasanay sa politika samantalang 1 taon na kayong kapitan ng barangay na ito. Nakahalukip-kip na naupo siya sa sofa sa sala. Oh, ginawan ka na ng pabor ng tao eh, kinalaban mo pa rin? Napailing nitong sabi. Ano ba namang klaseng ugali yan, anak? Abangan ang susunod na kabanata.